Hindi pa man binibigkas ng inyong mga labi ang inyong mga hinihingi. Ito'y binigay ko na sa inyo. Kunin at anihin nyo na lamang ayon sa inyong pananampalataya. Where is Evelyn? Amen. Kunin na lang natin yung binibigkas ng ating bibig at iniisip ng ating isip. Panampalatayaan mo, nagatanggap mo na, pasalamatan mo, natanggap mo na. Ito yung kapangyarihan na ibinibigay ng Diyos sa atin na hindi natin nagamit sa mahabang panahon. At ngayon, ipinagagamit na ng Diyos sa atin ang pananampalataya. Change the spirit of your mind. Baguhin na natin ang spirit of our mind. Tunay na tayong sumampalataya. Hindi natin ina-apply yung pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa atin. So ito na yung panahon na para magbago ng isip. Gagamitin na natin ang kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa atin. Sa mahabang panahon na yung ating iniisip at sinasabi, alipin pa rin tayo ng lumang pagkatao. So panahon na ngayon yun para alisin lahat yung lumang pagkatao at magtatanim ng bagong pagkatao. Sabi dito sa Ephesians 4:23 to 24. At kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. So this will be a responsibility. Pag pinipili mo na ikaw ay bagong nilalang, meron kang responsibility na magbago ng espiritu ng iyong pag-iisip. So, who you are, what you are, ano ka ba? Ano ba tingin mo sa sarili mo, Kristiyano? So kung Kristiyano ka, tagasunod ka ni Kristo, binigyan ka ng pananampalatayang gumagawa. So gamitin mo. So from this time on, magbabago ka ng espiritu ng pag-iisip. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. So, hindi mo maisusuot ang bago pag hindi mo hinubad yung luma. Pag hindi mo, we are the field of God eh. Tayo yung bukid ng Diyos eh. Bunutin muna ang lahat ng damo, tapos magtatanim tayo ng bagong bining. At yung bagong bining itatanim natin sa pananampalataya na. Kaya huwag lalabas sa bibig mo o mag-iisip ka ng masama. Lahat ng sasabihin mo o gagawin mo, babalik sa iyo. It is done unto you as you believe. Kaya from now on, sasabihin natin sa panalangin natin, kung ano man ang gusto mo, Panginoon, salamat. Meron akong trabahong magandang malaking sweldong binigay mo. Lord, salamat, binigyan mo ako ng kotse. Lord, salamat, ang dami kong pera. Lord, salamat, masagana ako. Pag pumapasok ka sa mga isya, di ka naman masagana eh. Palayasin mo, hindi, masagana ako. Pinasagana ako ng Panginoon ko. Gamitin natin yung pananampalataya. Kasi it is done unto you as you believe. Kapag nanampalataya ka, naganap na sa iyo, pasalamatan mo na. Kailangan magbihis ka ng bagong pagkatao. Sabi sa Colossians 3. Colossians 3:9. Huwag kayong magbulaan sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao, pati na ang kanyang mga gawa. So lahat yan, evil. Yung gawa ng dating pagkatao, purong evil. Nandun yung galit, sama ng loob, resentment, jealousy, inggit, panunuya, pagtutungaya, masamang kaisipan, masamang akala. Huwag mo nang pababalikin. Pag bumabalik yan, kasi yung pattern of thinking natin dati nandun sa luma, huwag mong papayagan yun. Hindi, bagong nilalang ako. I am faithful, I am obedient. I am prosperous. Makita mo after a week, nangyayari na sa iyo. Kasi yung tinnitus ko, di ba may sakit ako? Magaling na tinnitus ko, wala akong sakit, hindi masakit ang ulo ko. May isang araw, hindi talaga humuhugong ang tenga ko. So another day, sasabihin ko na naman, hindi humuhugong ang tenga, magaling na tinnitus ko. I affirm it. Kasi kailangan i-affirm mo eh. Kasi naririnig ng Diyos tayo eh. Nananampalataya ka ba o hindi? Lahat ng hingin mo, ibibigay ko in my name eh. Alam niyo yung I am?
Yun yung ibinigay na pangalan kay Moses ng Panginoon papunta sa Egypt, di ba? Anong pangalan sasabihin ko? Sabihin mo, I am. Makapangyarihan ng I am. It is God eh. Kaya yung pag sinabi mo, I am healed. Makapangyarihan yun. Thank you, Lord. I am healed. I am strong. Say to the weak, you're strong. I am strong. You're strong. I have a clarity of mind. I have a clear mind. I'm brave. I'm courageous. Lahat lang ng mabuting bagay. Lahat lang ng bagay na sa Diyos, aangkinin mo. Sa demonyo, itapon mo. Nasa lumang pagkatao yun eh. It's time to move, mga kapatid. Masagana iglesyang ito. Ibinibigay sa atin ang susi ng pagpapala. Practice it. Practice faith. Hanggang sa lumaki na katulad ng buto ng mustasa. At sabihin mo sa puno ng sikamoro, mabunot itapon sa dagat. Makapangyarihan. Ang problema, hindi natin ginagamit yung kapangyarihan. Natutulog tayo sa pansitan. So ito na yung panahon, mga kapatid. Kanina, nagwo-worship tayo, I am praise. Kasi ako yung pagpupuri. So ito, ba't pupuri ka na to? I am worship. Magwo-worship ka. I am healthy. I have a perfect health. I am intelligent. I am wise. I am strong. Laging ganun yun, matutulog ka, gigising ka, wala kang ginagawa. Yun ang sinabi, yun ang prayer, kasi ang prayer is desires eh. Desires yan eh. All our desires is prayers. So, delight in me and I will give the desires of your heart. How can we delight God? By faith. Believe what you say and believe what you think. Wala na tayong iisipin masama. Lahat na sasabihin mong masama o iisipin mong masama, mangyayari sa iyo. You are what you think you are. Kung ano ka, iniisip mo, yun ka. Pag sinabi mo, walang kwenta buhay, wala nang kwenta. Masagana buhay ko, mapalad ako. I am blessed. I have many money to support my family. My job shall improve. I shall be one with my God. I am faithful, I am obedient. I'm honest. Makita mo, sabihin mo sa sarili mo, I'm honest. Hindi ka na magnanakaw ng ikapo. I'm honest nga eh. I am honest. Mangyayari if you believe. Believe. Ang problema, yung ano natin is impossible. Ang gandang kanta nun eh. I believe. Nothing is impossible to those who believe. You can be what you are eh. Kaya nga ako, pag nagpupuri, na iba na pananaw ko, pag nagpupuri tayo, I am praise. Ako ang pagpupuri. Magpupuri ka. I am worship. Magwo-worship ka. I am like Jesus Christ. Susunod ka sa Word of God. I am healthy. Huwag ka nang magkakaroon ng inggit, sama ng loob, galit. Yung mga evil thoughts, evil spirits, palayasin mo yan. Yan ang nagiging circumstances ng buhay. Yan ang experience natin. Kasi, what you say today and what you think today shall be your future. Ako'y ligtas. Ako'y kasama ng Diyos sa langit. I am glorified. I am raptured. I am like Christ. Yun lang yun ang pananampalataya na affirmation na gagamitin na natin from this time on. Yung pananampalatayang gumagawa. We are the one responsible of what we do. Walang may otoridad sa sarili mo kung hindi ikaw. Walang pwedeng masunod kung hindi ikaw. Hindi yung isip mo, kundi ikaw. Iba yung, parang ganito, yung paa ni Vicky, hindi naman si Vicky yan eh. Yung utak ni Vicky, utak niya, hindi siya si Vicky. Who you are. You are son of God. Ikaw ay makapangyarihan. So, wag kang papayag sa gusto ng isip mo na luma. Ang gagawin mo, bagong isip. Yung kaisipan ni Kristo. Lalabanan mo na yung dating isip. Magkakaroon ka ng pagbabago ng pag-iisip. Change our minds to reject all evil and put on a new thoughts all that is good. James 1:17. Kasi tayo, purbahan mo halimbawa, tumahimik kayo ngayon. Ano nasa isip mo? Nakikinig ka ba sa akin o may iba ka iniisip? Nakapokus ka ba? O may naglalaro ang ibang kaisipan sa iyo? So that's the mind eh. Sa halimbayan yan eh. Just let it go. Magkaroon, I am focused. Kasi yan ang problema ko nung araw eh. I am not focused. Eh natututunan ko na ngayon. Sabi mo sa sarili mo, by faith, I am focused. So I am focused. I am listening. I am listening. Kasama yung name of God, I am eh. Kaya if you have faith on that, ganun ang mangyayari sa iyo. Na-testing na ba pag nag-pray kayo?
Kung ano-ano minsan meron siya, sabi siya, 3 basket na upo, tsaka kamatis. Nagpe-pray ka, kamatis yung mga ba? Bakit? That is not you eh. Yun yung nasanay na pattern ng isip mo na dapat i-break na. Kailangan, you must be the king of yourself. You must be the authority of yourself. Hamo ang Espiritu ang kumilos sa'yo, mabuhay ka sa Espiritu para yung kaluluwa mo, yung sariling ikaw, magkaroon na ng pagbabago ng isip, damdamin at kalooban. Ang damdamin, resulta yan ng thought. Kaya pag inisip mo, sa isip mo, mahina ka, ito mo ang hina mo. Inisip mo, malungkot ka, tsaka lumalabas ang emotion. So, if you control the thought, you control the emotion. So, ang practice natin is controlling the thoughts. Mamili tayo ng thoughts na kukunin natin, lalabas ngayon dun yung Kita mo, pinili mo yung masaya ka, yung emotion mo masaya. Diba? So, nasa yung decision making. There is power in you to change by the power of God, by the Word of God. Sabi ng 1:17, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anumang pag-iiba. So, lahat lang ng mabuti galing sa Diyos. So, kung ang lahat ng mabuti galing sa Diyos, ano isipin mo? Lahat ng mabuti, para yung thought mo at saka yung emotion mo mabuti. Sabi sa Philippians 4:8, magsisimula na tayo talagang sumampalataya. Alisin yung lumang pagkatao, hubadin mo. Pag hindi mo hinubad yan, sanay na nga yan sa iyo eh, magpapatul ang future mo, prepare mo. Gagawa tayo ng bagong future na, isang bagong pagkatao. Ang kagandahan nito, always live for today. Ang ibinigay ng Diyos sa atin, now faith is a substance of things hoped for, not seen. Sure, sigurado ka sa hindi mo nakikita because of that faith. Naniniwala ka, prosperous ka, hindi mo pa naman nakikita, di ba? We doesn't live by what we see or what we feel. Sabi, di ba kanta rin yun kanina? Kinanta natin yun eh. Hindi tayo we don't live by what we see. Di ba, nothing is impossible? So, mabubuhay tayo by faith. Simula na to sa araw na to, magsanay na tayo. Ako hindi pa rin sanay eh. Ngayon pa lang ako natututo. We are all students and teachers. Students na tayo natuturuan ng Diyos. Teachers na naiintindihan mo na, itinuturo mo na. Kaya ako nga itinuturo ito sa inyo, naiintindihan ko nitong sistema. Hindi pa rin ako tunay na sumasampalataya. Kailangan gamitin na yung faith. Hindi ko alam na ang buhay ko ngayon because of that pattern na old mind. Kaya pala ganun ang practice. So, babaguhin na natin ang pattern of our thoughts, puro good na. So, everybody is happy. Everybody is safe. Everybody is prosperous. Walang magugutom dito sa iglesia to. Walang maghihirap. Amen! Ayaw nyo i-confirm. Amen! Amen! Yun. Kasi i-confirm ninyo para marinig ng Diyos, nakita sumasampalataya nga anak ko, bibigay ko. Kasi kailangan may affirmation. I-affirm mo lagi. At sa ating pananalangin, huwag na yung sasabihin mo, Lord, sana. O kaya, I will, or I shall, or I want. Hindi, ang prayer mo laging, I have. Lord, salamat, I have bountiful future. Lord, thank you po, I have many money. Hindi yung Lord, sana. Magaganap din yun, pero future pa. Panahon na para kuhanin na natin, sabi ng prophecy, kunin na natin ngayon. Lahat ng bagay naganap na eh. Nangyari na. So, pipili na lang tayo ng naganap na at issue naganap na. Kaya sabi ko, sumasampalataya ka sa bagay na hinihingi mo, natanggap. Pasalamatan mo na, natanggap mo na. So, iibahin na natin ang prayer natin. Kasi ang prayer natin, Panginoon, gusto ko pong gusto kong masenso sa buhay. Sasabihin ng Diyos, oo, gusto ko rin. Panginoon, gusto ko kasi yumaman ako ng para makatulong sa iglesia. Oo, gusto ko rin. Gugustuhin din ng Diyos. Kung sabihin mo, Panginoon, salamat, ang dami ko ng pagpapala. Oo, marami kang ng pagpapala. Nakikita niyo ba yung kaibahan ng prayer na yun? Yung sa I want, tsaka I have. Huwag yung I want, I have. Pero kailangan, sabihin mo muna sa sarili mo, I am obedient, I am faithful. If my words abide in you, you abide in me, ask anything, I'll give it to you. So gawin mo muna yung I am obedient, I am faithful, I am honest, I am a good Christian, I am a follower of Christ. Tapos makikita mo, masunurin ka na talaga. Hindi ka na nanloloko. Kasi yun lagi sinasabi mo sa sarili mo eh.
what you think you are eh. It's what you think you are. Sabi sa Proverbs, ano yan, 23. Proverbs 23:7. Sapagkat kung ano, ang iniisip niya sa loob niya, ay ayon siya. So kung iniisip mo sa loob mo kung ano ka, ikaw yun. Eh bakit mo iisipin ng masama at tatanggapin ng masama? Di ganun ka. Pag sabi nga ni Vicky nun sa akin, nagkukwentuhan kami, sabi niya, ano sinabi mo kanina, pag papagamot ka, mauubos lang ang pera ko. Pag nauubos nga, di ba? O, yun nga, sinabi mo eh. Kung ano yung sinabi mo eh, yun ang mangyayari sa iyo eh. Malungkot ako, ang pangit ng buhay ko, ang pangit nga, at malungkot ka nga. Eh kasi now faith eh. Gagamitin na natin yung pananampalataya ngayon. Now faith, Hebrews 11. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng bagay na hindi nakikita. Sure ka. Sure ka na yung sinabi mo, natanggap mo na. Nakita ng Diyos ang pananampalataya, nalulugod siya sa sumasampalataya. So, yun ang pagbabago ng pag-iisip. Babaguhin na natin ang isip natin. Hindi na tayo tatanggap ng evil thoughts or evil words. Kailangan ikarir mo to. Pag pumapasok sa'yo, yung isip mo pa rin dati mag-ahari, huwag kang papayag. Ako ang hari, ako ang masusunod. Huwag kang papayag, lalabanan mo siya. Palalayasin mo, hubadin mo yung datihan mong pagkatao. Datihang pagkatao yan eh. Kaya i-renovate yung kaluluwa natin. Kung hindi ka mabubuhay sa espiritu o by faith, hindi mababago buhay mo. Ganyan ka pa rin. Kung malungkot ka noon, hanggang ngayon malungkot ka pa rin. Mahirap ka ngayon, mahirap ka pa rin yung sa susunod na panahon. Hindi ka nasasagana pag gano'n ang isip. So ginagawa ng Diyos, binibigyan tayo ng chance. Ngayon na yun. Today is the day of salvation. Now faith. Sabi ng Deuteronomy 30:19. Dito nyo makikita na laging ngayon. Babasahin ko sa inyo ha. Deuteronomy 30:19. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi labid sa iyo sa araw na ito. Kaya napakaganda ng ginawa ng Diyos sa atin eh. Kahit matagal ka nang nahirapan ng evil spirit sa buhay mo. Matagal na panahon ka na ang isip mo ganyan. Pero ngayong araw na to, nakalaya ka. Because it is a now faith. Saksi ang langit at lupa sa araw na ito na ating ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan. Ang buhay ba, pananampalataya ba o hindi pananampalataya? Ang pagpapala at ang sumpa, evil thoughts ba o good thoughts? Pagpapala ba o sumpa? Piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at yung binhi. Alam nyo ba na there is a law of life? Walang masamang nangyayari sa atin talaga. At walang pangit na nangyayari sa atin. Kaya naganap sa iyo yung ganung sitwasyon, ipinilalabas ng Diyos, sino ka ba? Kasi in all those darkness, you will light it. You are the light of the world. So walang pangit o masamang nangyayari. It is a part of growing. Kaya inilagay ng Diyos sa ganyang sistema, katulad ko, inilagay ako sa sistema na na-stroke, para lumabas kung sino ba ako. Ako ba yung mananampalataya naniniwala, makakalakad ako? Nakalakad ako. Inilagay ako sa kalagayan, merong mantinitis. Inilagay ako doon sa maingay na kaisipan. Para lumabas kung ano ako, meron ba akong peace of mind? Nasa akin ba yung peace of mind? So, training yun eh. Kailangan labanan yung lumang likas, alisan yun, magkaroon ng bagong pagkatao. So, wala talaga. At ang pagkakalikha ng Diyos sa atin is we are all unique, amazing person with identity. Kaya walang comparison, walang kompetisyon. Bakit? You are a very unique creation of God eh. Iba si Arsi kay Rosval, iba si Bea. Hindi mo pwedeng i-compare. Hindi rin pwedeng mag-competition dahil iba-iba nga tayo eh. We have all one identity with God. So you are identified with God, so ikaw ngayon ay kasama ng Diyos. So bago kang nilalang. So kung bago kang nilalang, babaguhin mo takbo ng pag-iisip mo. Kailangan baguhin.
Pag hindi mo binago, yan pa rin ang isip mo, hindi marirenovate. Hindi mo makukuha yung masaganang pagpapalang inihanda. Kasi pipitasin mo lang eh. Alam niyo ba, nung ibigay ng Diyos ang promise lang sa Israel, may nakatira? Sabi ng Diyos, sakupin niyo yung promise lang. Ano, flowing of milk and honey, ang Kanaan. Sabi ng mga nanay, ang lalaki ko lang nandun eh. Nandun ho yung mga Canaanites eh. Ibinigay ko sa inyo yung kunin nyo. Ariin ninyo sa inyo. Ano ibig sabihin nun? Yung mga evil thoughts, evil spirits natin nung araw, nakakira pa yan sa atin nung araw. Pero kukunin natin ang promised land with a good new thoughts. Palayasin lahat yung mga Canaanites na yan, mga Jebusites na yan. Makukuha mo ngayon ang promised land, the flowing of milk and honey, pagpapala sa lahat ng bagay. Spiritual, physical at material. Panahon na ngayon para ang kinin natin, it is our birthright. Yun ay karapatan natin nung tayo likhain ng Diyos na masaganang buhay. Sabi ni Kristo, I come here to give you life, meaningful and in abundance. So kung hindi ka maniniwala doon, ganyan ka pa rin sa buhay mo. Hindi ka in abundance and meaningful. So mababago ang pananaw ng pag-iisip natin kung babaguhin mo. Ubarin mo yung dating pagkatao, ibihis mo yung bago. Pero kung dati ka pa rin, magnanakaw ka ng igapudis at ang timbangan mo, there is a life law na kapag ikaw nagnanakaw sa buhay, ang buhay nanakawan ka rin. Kaya hindi pwedeng maging dishonest ka. Ganon din ang gagawin sa iyo eh. Kung ano yung tinanim mo, aanihin mo. Kung ano yung ibinigay mo, ibibigay sa iyo. Para tumanggap ka ng marami, bigay ka ng bigay. You are a giver. I am a giver. Sasabihin mo sa sarili mo, I am a giver. I am a healer. Ako'y nagpapagaling, sabi ng Diyos eh, ang patungan ko ng kamay, I am a healer, I am a giver. Babaguhin na natin ang thoughts natin. Ilalagay na natin sa magagandang thought, never think evil. 1 Corinthians 13:5. Corinthians 13:5. Hindi nag-uugaling mahalay ang pag-ibig, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayabag, hindi inaalumana ang masama. Think it no evil. So lahat ng evil, it is not of God. Lahat lang ng mabuti yan sa Diyos eh. So para maging mabuti ang makuha mo, palayasin mo muna yung evil. Hubarin mo yung datihang pagkatao na nasa iyo at ibihis mo ang bago. So sa ngayon, magkakaroon ka ng bagong kaisipan. You will have the mind of Christ and the laws of life. Magkakaroon ng tinatawag ng law of attraction. Gagawa ng sitwasyon ng Diyos na lahat ng sinasabi mo yan, magaganap lahat yan. Kasi pinasalamatan mo na by faith. Naganap na yan eh. Kasi yung nangyari noon, nangyari na. At yung mangyayari pa, nangyari na rin eh. Sa Ecclesiastes 3:15. Lahat ng bagay kasi naganap na eh. Pipiliin mo na lang ang gusto mong naganap na. You have a choice. Naganap na yun eh. Ang dami ng pinagpala ng Diyos, pinasagana, pinatalino. Si Solomon lang eh. Ubod ng yaman, ubod ng talino. Naganap na. O gusto mo rin bang maganap yung nangyari kay Solomon? Naganap na yun eh. So pwede rin maganap sa'yo if you wanted to. Kung gusto mo maganap sa'yo, naganap na. Kaya pag nag-prayer ka, Panginoon, salamat, ang dami kong pera. Pag binubuksan mo yung pitaka mo, ang dami-daming pera, Lord. I-glorify mo ang Diyos sa iyong tinata. Kasi pararamihin talaga ng Diyos. Bakit? Because you believe. Hindi dahil ikaw ay taong masipag o hard work, kaya ka nagbe. Because of your faith. Kaya ka ginawa ng Diyos. At ang gusto ng Diyos, lagi lang tayo at peace with God. Relax. Relax na lang and pray. You meditate and pray. Iba yung prayer sa meditation. Ang prayers, hihingin mo yung gusto mo. Ang meditation, i-meditate mo yung sarili mo na at peace with God. Make it sure that you are at peace with God. At peace at yourself. Kausapin mo sarili mo. I am strong. I am faithful. Yun ang meditation. Tapos pag nag-pray ka na, sasabihin mo sa Diyos lahat ng desire mo. At pasasalamatan mo na. Kasi kapag ikaw mapagpasalamat, it will multiply and multiply the blessings. Kasi 2014 is the blessings of our church eh. And the rest is history na eh. So, kapag hindi mo pakinansi ang wind ng Spirit ngayon, mapag-iiwanan ka. Ito na yung panahon ng pipitasin na, sabi ng prophecy.
Manampalataya lang kayo, natanggap nyo na. Hindi nyo, iniisip nyo pa nga lang, binigay ko na, sabi ng Diyos kanina eh. Tapos kino-confirm ko ngayon ang mensahe ng prophet at ang mensahe ng preaching. Yung iniisip mo pa lang at di pinaniniwalaan mo na, ibinigay na ng Diyos. So, magbago ka ng iniisip. Iniisip mo pa lang, ibinigay na ng Diyos eh. O, di baguhin mo na isip mo. Sabihin mo na sa sarili mo na I am wealthy, I am faithful, I am obedient. Huwag pag pumapasok yung masama, itapon mo, labanan mo, i-confront mo, palayasin mo. Huwag kang papayag na magyari. Kasi we are in this world, but we are not part of this world. Halimbawa, kasi ang natural na pangyayari, halimbawa, may nagkakagulo sa bahay nyo, nag-aaway-away. Ang natural nun, kasama ka sa, pag ikaw ay nasa supernatural, di mo iniintindi yung pinapanood, you are at peace. Kaya pag sanay ka maging mapayapa, kahit nangyayari, you are at peace. Tingnan mo ang Diyos, kahit nagkakagulo sa lupa, relax lang siya. Pinapanood lang tayo, di ba? We will be like God dapat. Because we are also God. Tinawag din tayo ng Diyos talaga. Sabi sa God in the meaning that we have the minds of God. We have the character of God. Sabi sa hindi, basahin ko muna Ecclesiastes 3:15 na. Ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na. At ang nangyari pa ay nangyari na rin. At ang mangyayari pa ay nangyari na rin. At hinahanap uli ng Diyos yung nakaraan na. Hinahanap uli ng Diyos yung nakaraan na. So, para makita uli ng Diyos yung nakaraan, ikaw, involve mo sarili mo sa faith. Kaya sabi ni Pablo, I have imitate Christ eh. We have to imitate Christ. Yung karakter ni Kristo, kaisipan ni Kristo, magiging, and that is the Word of God. So, lahat lang ng Word of God ang iisipin mo. Lahat ng mabuti. Sabi sa Philippians 4:8. Pag hindi kayo mag-i-start ngayon, kailan kayo mag-i-start ng pananampalataya? Ito sinasabi, katapos-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, at kung may anumang kagalingan, at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. So, pinag-iisip tayo ng Diyos isang bagong kaisipan. Ang iisipin mo yung kagalang-galang, mabuti, okay. So, ano yun? Lahat ng Word of God. At lahat ng Word of God ay gusto ng Diyos, tinigpala tayo pinasagana. So, isipin mo yun. Pag inisip mo yun, yun ang maging desires mo na. Ngayon, itatanim nyo sa bukid ng Diyos, sa bagong pagkatao. Kaya sabi, yung mabuting lupa, nagtutubo ng 100, pero yung hindi mabuting lupa, tumutubo, nakukuha uli ng demonyo. Hindi mabuting lupa eh. Hindi firm. Kailangan you have to believe by faith na ikaw ang mag-aari sa sarili mo. Hindi yung utak mo. Hindi yung isip mo. Ikaw ang mag-aari. The real you. Yourself. I am what I am. Nakukuha niyo ba ako? Yun ang gagawin natin. Yung ikaw mismo. Nung isilang ka, ikaw yun eh. Ang nangyari, nadumihan yung bata. Kita mo lahat ng bata sa langit. Nadumihan tayo ng mga turo ng ating mga magulang, ating mga kapatid at kamag-anak. Nadumihan tayo ng sitwasyon sa mundo. Lalo na kung ikaw halimbawa lagi sinusuntok, inaapi. Puro hatred dyan, tsaka paghihaganti na sa puso mo. Kung ikaw laging tinutokso, puro pagkaawa sa sarili, nag-i-interior. Pero it's time to rose up with that eh. Panahon na para maging higanti tayong lumabas sa pagkakakulong na yun. At makakalaya ka now, kung gusto mo. So, babaguhin mo yung minds mo. Yun ang sekreto eh. Colossians 3:1-2. Kung kayo ngay muling binuhay, nakalakip ni Kristo, hanapin ninyo ang bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagat ninyo ang inyong pag-iisip. So, ilagat mo pag-iisip mo sa mga bagay na nasa itaas, makalangit na thoughts. Huwag sa bagay na nasa ibabaw ng lupa. Ang makalangit na thoughts is who you are. I am what I am. You are with God. You are a Christian. So, kung ikaw ay Kristiyano, prove yourself Kristiyano ka. Lalabas ka, dadalhin ka ng Diyos sa kadiliman. Lalabas ka ngayon kung sino ka. Ikaw yung liwanag. Di ba? So, there is nothing wrong and bad in our
life eh. It is a part of growing. Inilagay, kaya sabi, lahat ng bagay ay magkakasamang gumagawa sa umiibig sa Diyos eh. So, ang dapat mo lang gawin, you start believing by faith. Magsimula ka na magbubunot ng masasamang espiritu sa buhay mo, bunutin mo yung, ubarin mo yung dati mong pagkatao. Kung meron ka pang hindi pagpapatawad, naku, delikado yan. Yung hindi pagpapatawad, naku, grabe sakit magiging sakit niyan. Yung resentment, cancer ang dinadala niyan. Yung mga guilt, arthritis ang dinadala. Alam niyo ba na you can heal yourself? Lahat ng sakit sa atin ay nanggaling sa kasalanan. For the wages of sin is death. Kaya tayo nagkasakit, yung dating, pattern ng isip natin. Lagi tayong galit. Pag lagi kang galit, naku, hypertension yan. Lagi kang naiinis, lagi kang nakasimangot, ako papangit ka niyan. Lahat ng ginagawa nating evil is our experience in the past. Pero ngayon ito na yung time we will experience the future, the blessings. Ito na yung time ng blessings. Babaguhin mo na ang isip mo, magiging positibo ka na sa lahat ng Word of God na gagawin mo. So, tunay ka ng mananampalataya. Magkakaroon ka ng renewing of the mind. Sabi ng 1 Thessalonians 5:17, magsipanalangin kayong walang patid. So, sa inyong pag-iisa sa loob ng bahay, kung ano bang oras mo gusto, you meditate and pray. Walang patid. When you meditate on God, na ilagay ka sa katahimikan ng isip, makabalik ka dun sa taniling ikaw. Para pag nagpe-prayer ka, alam mo kung ano gusto mo. Sabi ng Diyos I will give you the desires of your heart. Kung humingi ka ba sa akin ng tinapay, bibigyan kita ng bato? Pag humingi ka ba sa akin ng isda, bibigyan ba kita ng ahas? Hingin ninyo. Kahit anong bagay ibibigay ko, hindi kayo tumatanggap, hindi kasi kayo humihingi. And when you pray, pray in faith. Sabi ng Matthew 21:22. At lahat, take note, at lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin, na may pananampalataya inyong tatanggapin. So lahat, spiritual, physical, material, lahat Lahat ng bagay, hihingin ng may pananampalataya ay inyong tatanggapin. So, yun ang kailangan gawin na natin ngayon. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayo magpe-pray ng Lord, sana. Alisin mo yung word na sana. Ilagay mo, Hosanna. Lord, I want. Huwag mong I want, I had. Lord, I will. Huwag yung future. Ngayon na. Ngayon na. Kasi lahat ng prayers natin, masusunod talaga yan Kaya lang, in proper time nga, doon pa sa future. Bakit nga hindi na natin kunin? Pwede mo na kunin. There is always possibilities, sabi ng kante. Nothing is impossible. Pag sinabi mo, I have it now, ibibigay na ng Diyos sa iyo. If you have the faith. Sabi ng Mark 11:24. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisisampalataya kayo na inyong tinanggap na inyong kakamtin. So, pananampalatayaan mo, tinanggap mo na. So, ito yung sa atin ito nung araw. Paano ba tayo magiging mananampalataya talaga, di ba? Parang ang hirap isipin, di ba? Doon pa lang, hinahatulan mo na sarili mo, hindi ka sumasampalataya. May mahirap ba sa Diyos? May mahirap. Ang kailangan mo lang gawin, maniwala kang lubos. Walang mahirap sa Diyos Tayo yung nagpapahirap. Ang gusto ng Diyos, pagpapala. I given you the dominion over all the earth, sabi kay Adan. Nagkaroon ng kalaban sumingit ang kalaban, dinumihan ng kalaban ng ating pagkatao. Nung tayo baby, we are a perfect being. Kaya sabi, yung lahat ng bata sa langit yan Kailangan makabalik tayo doon sa perfect being na who you are. You are what you are. Be yourself. Kailangan maghari ka sa sarili mo. Pagharian mo ang isip mo, ang utak mo, damdamin mo, kalooban mo. Maging katulad ka ni Kristo. Hari, lumalakad sa ibabaw ng tubig, ipapatigil ng bagyo, ng hangin. We have authority over all the earth. Pag natutunan na natin ang pananampalatayang yan, magiging masaya ka na. Magiging maligaya buhay mo with God. At magiging prosperous ka. Sabihin mo sa sarili mo, I am prosperous. I am blessed.
We are blessed. Huwag mo sasabihin na, wala tayong makakain. Ang dami naming pagkain. Kasi naririnig yan ng subconscious mind mo eh. Yung subconscious mind mo, nandun ang spirit eh. Dinadala ng spirit yun eh. Sa buong universe, hawak ng Diyos yan. Pinapangyari niya. Gumagawa siya ng pagkakataon ng mga tao panahon para maganap yung sinabi mo. And it needs practice. Kailangan tayo mag-practice. Kasi hindi na-practice tayo na sinusunod natin yung demonyo. At tagal na panahon, sinusunod natin yung evil thoughts tsaka evil tongue. Nagsasalita tayo ng masama, hindi natin namamalaya. Sasabihin, nakakainis naman. Masama yan eh. Eto, tinan mo, para makita mo kung nagkakaroon ka ng pagbabago sa sarili mo, traffic. Traffic, congested, ang init ng araw, ang babaho ng katabi mo, yung tambucho, naaamoy mo yung usok. Sino ka? Who are you? On those traffic days. Isipin mo sa sarili mo, sino ka? Imititin mo, sino ba ako? Ano ba ako ngayon? Kita mo, pag nagre-react ka sa sitwasyon, hindi ka Kristiyano. Lumang pagkatao. Pero sabihin mo sa sarili, I am peace with my God. Hindi ako maiinis sa traffic. I am peace. O, kita mo, you are at peace. Hindi ka apektado ng mundo. Pero nakita mo, traffic, nakakainis. Minura ka ng tao. Ginawa ka ng masama. I am at peace. I am peace. Kita mo, hindi ka magre-retaliate. Kasi iba ka na eh. Kaya sabi ko sa inyo, walang masama o wrong na naganap sa buhay. It is a part of growth. Pinakikita ng Diyos sa atin kung sino ka. Sa bawat sitwasyon ng buhay, sino ka ba? Who are you? What are you? Natatandaan ko yung tanong ni Pastor Phil yan eh. Sa mga estudyante ng School of Christ, dumating si Pastor Phil, pumunta yung isa, sabi ni Pastor Phil, what are you? Who are you? Yun ang tanong eh. Magandang tanong yun. Kaya lang hindi nasagot nung eh. Sabi sa akin, I am Larry. Siyempre, ako yun eh. I am Larry. Who are you? I'm Larry. Pero, ikaw ba si Larry talaga ang nag-ahari sa buhay mo? O iba? Si Satanas pa rin. Kahit Kristiyano ka na, si Satanas pa rin. Because of the pattern of the mind. Sa mahabang panahon, hinawakan tayo ng lumang likas, siya pa rin ang nag-ahari. Kaya sabi, babaguhin tayo unti-unti. The renovation of the mind. The renovation of the soul. Kung payag ka, dapat pumayag ka na. Ito na yung panahon ng pagpayag. Halimbawa, meron kang gusto mangyari sa buhay mo. Halimbawa, ano gusto mo magandang mangyari sa buhay mo? Ako, gusto ko kasi magkakotse para magamit ko sa pamilya ko. Sinasabi ko sa Panginoon yun. Panginoon, salamat doon sa kotse yung bibigyan mo sa amin. Maganda yung kotse. Kasya yung pamilya ko. Para pag may birthday sa amin, makakapasyal kami sa gusto namin puntahan. Lord, salamat po ha. Ganon. Panginoon, salamat, binigyan mo ako ng 6 na bilyon ha. Ganon, sabihin mo, Lord, salamat ha. You affirm. Panginoon, salamat ang talino ko. Kahit naboboboha ka sa sarili mo, huwag mo paniwalaan yun. Ang paniwalaan mo, yung sinabi ng Diyos. Huwag mo paniniwalaan na bobo ka na. Sa totoo lang, we are perfect when we are created. Walang bobo. Because the accumulation of environment situation in life, kaya na-apektuhan tayo. Pero kung mabubuhay ka talaga sa pagiging ikaw, yung richness and glory of God, i-reveal sa iyo eh. Kaya walang mayaman o mahirap dito sa Diyos eh. Walang mababa, walang mataas eh. Babae ka man, lalaki ka man, wala sa Diyos yun, if you believe. So start believing. Ito na yung panahon, kailangan maniwala. Matthew 12:37. Sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal. At sa iyong mga salita, hahatulan ka. For by words you are condemned. For by words you are justified. Panginoon, salamat po. Ang dami-dami pagpapala namin. You are justified. Panginoon, ang pangit ng buhay ko, you are condemned by your words and your thoughts. So change the thoughts and the words. Ikaw ang hari. Makakapagsalita ka ba ng isang bagay kung hindi mo pa hinitulutan? So start reigning. Maghari tayo sa sarili natin, nasundin na natin ang kaloob. Let us make set of rules in our life. At ang set of rules natin, Word of God ang maghahari sa akin. Yun ang gamitin mong rules. Kasi kailangan may rules ang buhay. Kita mo, may Old Testament, may New Testament, may labor law, may penal code law. Lahat may batas eh. There is a natural law, there is a law of gravity, there is a law of cause and effect, there is a law of anything, na law of the universe. Cause and effect, ang daming law. So you set rules on your life.
magbabago na ako, ang batas ko, magbabago na ako, babaguhin ko isip ko, at ang batas ko, si Kristo mag-ahari sa akin. Jesus Christ will reign in me. God will rules. Yan ang gusto ko. Pag may papasok, hindi ko gusto yan. Part lang yan ng pattern ng old life, hindi ikaw. Ako. Masunurin ako, susundin ko lahat ng gusto ng Diyos ko. Ako'y masunurin, pinagpala ako. Papasok, hindi ka naman pinagpala. Pinagpala ako. Umalis ka sa batas. Palayasin mo. You can cast out the devil. In Jesus' name Kasi ang utak natin, daanan ng mga thoughts yan, you cannot control. Kahit natutulog ka, mag-iisip yan. Pag gising ka, ano iniisip mo pag gising ka? Nakapokus ka ba sa Diyos? Nakapokus ka ba sa ginagawa mo? O nag-iisip ka ng mga future problems? Pag nag-iisip ka ng future problems, dadami ang future yan Naku, palago na sa bandang uli. Sisigaw, ang dami-dami mo ng problema. Bakit? Isip ka ng isip ng problema Padami ng padami. Gusto mo sumigaw na lang. Dahil sa dami ng problema. Why don't you have peace at yourself? You meditate on peace. Kausapin mo Diyos, bigyan ka ng kapayapaan. Bigyan ka ng karunungan how you will deal with yourself. Panginoon, ano ba gagawin ko sa sarili ko? Kasi yun ang madalas mo sabihin, Panginoon, ano ba gagawin ko sa sarili ko? Bakit mo ba ako nilagay sa ganitong kalagayan? Ba't ako na-stroke? Gusto ko malaman ng answer, i-reveal sa iyo sa spirit Pagtahimik ka na, pag-relax. Kasi ang Diyos nagsasalita pag-relax. Kasi gentle voice lang siya Hindi siya magsasalita pag ikaw ay nasa tension. Pag ikaw ay stress, hindi siya magsasalita. Magsasalita siya when you are at home with Him. When you are at peace of your mind. Maririnig mo yun. Sa isip mo, may darating na kaisipan. Hanggang sa masanay tayo marinig ang isip ng Diyos. Masasanay na tayo. At isipin natin, ang Diyos kasama natin. So, lagi mo kausapin. Kasama natin siya, kaibigan ng Diyos Ba't ayaw mong kausapin? Tahimik ka lang lagi, ayaw mo kausapin ng Diyos. Kausapin mo lang siya pag nagpe-pray ka na. Hindi, kahit gising kang ganito, kausapin mo. Sabihin mo sa Kanya, Lord, I am strong. Lord, I am at peace. I am at focus. I am blessed. Hanggang sa masanay yung brain mo, nagbago na thoughts. Puro mabuti na, mawawala na yung dating thoughts. So magkakaroon na tayo ng masaganang buhay. Kasi ikaw ang gagawa ng future mo You will make your own future by the words and the thoughts you made. Amen.